Kinumpirma naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte na natanggap na nila ang imbitasyon ng House Committee on Justice para po yan sa formal na pagdinig sa March 25 kaugnay sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Ayon sa komite, magpapatuloy pa rin ang hearing kahit hindi sumipot sa pagdinig o sakaling magbitiw sa pwesto ang Vice Presidente. Si Bian Manalo para sa 13 sa tanghali. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. The chair declares the third impeachment complaint sufficient in ground. Hearing no objection, the chair approves the motion. The fourth impeachment complaint is declared sufficient in grounds. Matapos ideklara ng House Committee on Justice kamakailan bilang sufficient in grounds ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, dumipensa ang kampo ni VP Sara. Iginiit ni Attorney Michael Powa, ang tagapagsalita ng defense team ni VP Sara, na hindi nagbabago ang kanilang posisyon kaugnay sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente. May fundamental defect aniya ang mga reklamo na nakabatay lang umano sa mga haka-haka at mga naratibong walang katotohanan na siyang hinihingi ng batas at konstitusyon. Bagamat humabol na magsumite ng kanilang paliwanag sa huling araw ng non-extendable 10 calendar days noong March 16 na ibinigay sa kanila ng komite, tila hindi naman ito may tuturing ni House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro bilang direktang sagot sa mga pangunahing aligasyon laban sa bise, at sa halip ay isang motion to dismiss na labag sa rules of impeachment. But indeed, it did not delve on the allegations in the complaint. That is why some members are saying that the answer is not really an answer. Instead, it is a motion to dismiss, which under Section 6 of the Rules of Impeachment is prohibited to be filed during the period for filing an answer, to be specific, no? Dismayado o hindi rin kontento ang ilang mambabatas sa naging tugon ng kampo ni VP Sara. Hindi nila nasagot ng tama ng bise ang mga reklamo, kaya may sapat nilang batayan para ipagpatuloy ang impeachment proceedings. Pero kung iisa-isahin natin yung kanyang naging content doon sa kanyang answer, they are non-answers. They are continuously pagbalik doon sa and pag-harp on sa naging proceedings ng sufficiency in form, sufficiency in substance. Naniniwala din po tayo na sufficient no, pagdating sa grounds. Ito pong third impeachment complaint. At sapat po ang batayan para magpatuloy sa hearing ang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Samantala, kinumpirma naman ng kampo ni VP Sara na natanggap na nila ang imbitasyon ng komite para sa formal na pagdinig sa March 25. Batay sa umiiral na due process, may karapatan siya na hindi dumalo sa pagdinig. Ayon pa sa komite, magpapatuloy pa rin ang pagdinig kahit hindi sumipot ang bise. Nang matanong naman ang komite sakaling magbitiw sa pwesto ang Vice Presidente sa kalagitnaan ng mga pagdinig, For me, the impeachment proceeding should continue. Because there are two principal penalties. If convicted, one is removal, the other is perpetual disqualification to hold any public office. sabi naman ni Luistro, matapos ang pagdinig sa March 25 ay malalaman na nila kung ilang pagdinig pa ang kinakailangan nilang gawin para malaman kung may probable cause ang mga reklamo bago dumaan sa plenaryo ng Kamara at may akyat sa Senado na tatayo naman bilang impeachment court. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Bian Manalo, 13 tanghali ng Congress TV.